So ikakapahamak mo ba kapag umikot ang ahas? Bigla ka na lang nakaramdam ng matinding hapdi at kuryente sa isang gilid ng katawan mo, tapos tinubuan ka ng mga butlig na parang nakapila. Ang sigaw agad ng mga nakakatanda, "Naku, kulebra yan, ahas yan." So ang kasabihan, kapag umikat daw ang ahas na yan sa katawan mo at magtagpo ang ulo at buntot, lubos na mapapahamak ang buhay mo. So totoo ba ang sumpa ng kulebra? Bago mo tapalan ng kung ano-anong dahon yan. Para maintindihan kung ano talaga ang ahas, ito ay ang sleeping virus. Hindi ito sumpa. Ang kulebra o herpes zoster ay galing sa parehong virus ng bulutong tubig o chickenpox. Nung gumaling ka sa bulutong nung bata ka pa, hindi umalis ang virus. Andyan pa siya nakatago sa loob ng katawan mo. Siya ay natutulog lang sa loob ng mga nerves o ugat mo. Ngayon dahil na-stress ka ng sobra, nagpuyat o bumagsak ang immune system mo, nagising ang mga virus. So karaniwan ito sa mga madalas bumabiyahe at nag-out of the country, kung saan ang oras ng tulog at gising ay nag-iiba. Dahil sa puyat at pagod, bumababa ang resistensya. So kapag nagising ang natutulog na virus, hindi umiikot ang ahas dahil ang mga nerves natin ay nakakabit lang sa kalahati ng ating katawan. Hindi talaga magtatagpo ang ulo at buntot niyan dahil hangga't gitna lang ang daanan niya. So ang pagtatapal ng mga dinurog na dahon, toothpaste, o kahit na anong pamahid ng walang payo ng doktor na lalo lang magpapaimpeksyon sa mga butlig ay huwag nang gawin. So kapag inuna mo ang mga home remedies kesa sa tamang gamot, pinalalala mo lang ang sitwasyon. Ang pinakadelikado sa kulebra ay ang nerve pain. Kapag hindi mo nagamot agad, kahit tuyo na ang sugat, mananatili ang matitinding sakit, hapdi at kuryente sa katawan mo ng ilang buwan o minsan inaabot ng taon. So ano ang dapat nating gawin? Tandaan ang 72-hour rule. Kapag nakita mo na ang mga butlig sa isang gilid ng katawan mo na nakalinya, mayroon ka lang 72 hours o 3 araw para makapunta sa doktor at makainom ng antiviral medicine. So ang gamot na ito ang magpapabalik sa virus sa kanyang pagtulog at pipigil sa matinding nerve pain at pagdami ng skin lesions. So huwag patagalin kapag ang rash ay nasa mata, ilong o mukha. Kahit lagpas na sa 7 to 2 hours, pumunta pa rin sa doktor at magpakonsulta. Kaya huwag matakot na iikot ang ahas, matakot ka kung mahuli ka sa pag-inom ng antivirals. So tag mo yung mga stress mong tropa na pwedeng magising ang sleeping virus, and follow for more medical truths.